Pilipinas at eto na nga, grabe, ang tumitrending ngayon na sumusunod sa mga sinasabi ni Kong Toby. Kung si Kong Toby talagang dinidikdik din niya, wala siyang takot kay Saldico o kaya kay Martin Romualdez. Itong bagong congressman na to na napakabata, 26 years old, siya yung congressman ng 4th District ng, ng Cavite. Si Congressman Kiko Barsaga, grabe. Talagang tiningnan ko rin yung dalawang account niya. Iba to. Para siyang wala siyang pakialam sa sasabihin sa kanya ng iba. Kung ano siya, yun talaga yung makikita mo sa kanya. Kasi nga, ang hilig niya sa cats, tapos ang hilig niya sa yung mga boxing, ganun. Ganun talaga siya kahit sa, sa public. Tapos yung kampanya niya, kumakanta talaga siya ng parang sa pusa, yung meow, yung ganyan. Tapos yung mga post nga na dun nga niya sa page niya, siya daw si Kiko meow, yung mga ganyan. As in talagang siya, iba itong congressman na to. Para siyang napaka-smart na special, parang gano'n. Alam mo yung mga taong medyo, alam mo yung advance yung isip nila, pero special sila. Parang ganun. Pero hindi ko naman sinasabing ganun siya. Para, di ba? Sabi nga nung iba, parang sintu-sintu nga daw. Kasi in-interview siya sa basta may nag-interview sa kanya na pinakita, at pati nga yung mga comments sa kanya na dun siya, parang dun siya tinitira ng mga kalaban niya. Pero, yan, di ba? Siya pa rin yung congressman. At ito ang matindi. Ang binabangga talaga niya si Martin Romualdez diretso. Wala siyang pa keme-keme na kung ano-ano pang sinasabi. Diretso siya. Ang sinabi niya kahapon sa interview niya, nakakagulat nga, bigla siyang lumabas ng ganyan kasi nga, parang may mga ugong-ugong nga na parang may mga ginagawa yung iba para mawala na si Martin Romualdez. Siyempre, hindi naman lahat ng congressman talaga okay kay Martin Romualdez eh. Meron lang yan talagang siyempre, takot. Sabi nga ni Kong Toby, di ba? Takot yung iba kasi nga, paano nga naman kung ang kailangan daw na vote ay 109 tapos 100 lang ang pumirma, di lagot yung 100 na pumirma para mawala si Martin Romualdez. So yun yung kinakatakot ng iba. So itong batang to, nasa kakampi talaga siya nila Martin Romualdez kasi may pwesto nga siya eh. Pero nag-resign siya kasi nga, sabi niya kahapon talaga sa interview niya, napakatapang, ang tapang nito, sabi ko nga sa mga post ko. Baka kaya ang tapang nitong taong to, baka siya ang buhay nito kasi mahilig siya sa pusa, yung gano'n. Pero dina-joke ko lang naman. Ang dami talagang, mapapagod ka na lang sa kaka-post ng mga sinasabi niya dun sa page niya. Grabe. Tapos ang sabi nga niya, ang pinakaunang dapat na managot at maimbestigahan ay si Martin Romualdez. Sabi nga ng reporter, why? Dahil siya speaker eh. Sabi niya ganun. Sabi nga nung iba, hindi naman gagalaw yan si Saldico nang walang bas-bas din ni speaker. Kaya silang dalawa ang dapat managot. Tapos ito ang maganda ngayon kasi nga si Soto, di ba? Parang talagang tuta siya. Kasi yung sinasabi niya, matagal na daw niyang kaibigan si Martin Romualdez. Eh di sunod-sunuran siya. Sabi niya, diskaya lang kasi ang kaya mo is takot ka kay Martin Romualdez. Yan ang sinasabi niya. Eto, babasahin natin yung mga mga bira niya kay kila Tito Soto sa kay Kung sabi niya, daw yun nga mga diskaya lang ang kaya niya pero takot daw kay Romualdez. Tapos ito namang bagong-bago lang, itong hapon lang na to, today lang, sabi niya, kung kaya na Senator Lacson si Saldico at si Romualdez sa Blue Ribbon, kasi nga si Lacson na diba papalitan niya si Kong Marcoleta. Kung kaya niya, di good. Pero kung hindi, katulad rin siya ni Soto. O diba, dyan pa lang, parang hamon na yan kay, kailangan mong galingan Lacson para papayag ka na maging katulad ka ni Soto, diba? Wala yan eh. Napaka-diretso niya magsalita. Ang dami nga, lahat ng mga vlogger, kahit yung malulupit na vlogger na, talaga, siya yung pinapost ngayon. Sabi nga ni Sas, wala bang filter to? Talaga siya, yung mga sinasabi niya, diretso, wala man lang pasintabi. Ay, wala dapat ganito. Ganito dapat yung mga congressman, talagang, tumamahal ito ng mga tao. Iba talaga siya. Talagang, naging stalker na ako nung page niya, saka yung personal. Dalawa yung page niya. Talagang kakaiba siya. Medyo kakaiba siya. Tsaka, hindi nila basta mapapatahimik. Ang dami niyang sinasabi. Sabi nga, tapos ito nga ang malupit. Sabi handa raw ko usapin ng, nga tawag doon? Romualdez handang makausap ng pribado si Rep. Gonzaga. O, diba? Yan? Takot na yarn? Lagot kayo. Ako sinasabi ko.
At syempre, sumasagot pa talaga si Tito Soto. Alam mo yung ginagawa ni Tito Soto, talagang bagsak na bagsak sa kanya ang Congress dito sa mga sinasabi niyang to. Ang sama ng sinasabi niya, halatang halata yung pagkabayas niya, tapos yun nga, ang sinasabi, tuta ka ni Martin, umalis ka dyan, pinapaalis ka, ewan ko lang kung magtagal to sa pwesto to sa Tito Soto. Kasi halatang halata yung sinasabi niya, yung sinasabi pa lang niya na long time friend siya ni Martin Romualdez. Wala, bagsak na siya dun. Ibig sabihin, ikaw yung Senate President, sunod-sunuran ka dun sa Speaker of the House, wala na. Tsaka, sobrang bias, sabi nga niya dito sa bata sa kay Kong Kiko Barsaga, sabi niya, pal, gamit pa si Biko, there are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. O doon pa lang, tagilid ka na, kasi alam mo nang nasasangkot na nga yun, tapos, di ba, sasabihin mo pa yan, di ba? Kung talagang magaling ka man lang, kahit pa paano ba yung umiwas ka man lang, wala talagang dinidikit niya doon. Kaya sinasabi nung nung bata na, takot ka naman kay Martin. Akalain mo, Senate President ka, sasabihin ka ng isang congressman na takot ka naman kay Martin. Di ba, sobrang nakakahiya. Kung may kahihiyan yung tao, di ba? Delikadesa na lang. Tapos, ito yung pinaka-ano ko talaga dito kay Tito Soto nakakainis, nakakairita. Sabi niya dito, ang pinagyayabang ni Diskaya daw na nag-umpisa raw sila, panahon pa raw ni Gloria Macapagal. Kaya marami raw silang ipon. Marami raw silang pera. Pagkatapos, Noynoy Aquino, panahon din daw. Pagkatapos kay President Marcos daw, nasaan ang kay Duterte? Nasaan ang panahon Duterte? Bakit di niya binanggit? O diba, dyan pa lang, ibig sabihin, gusto mo talagang idama yung mga Duterte. Diba, ano ba yan? Soto, napakaulaga mo talaga. Kaya sinasabihan ka ng mga nasa comment section na, school bukol ka naman, wala ka namang alam, mag-itbulaga ka na lang. Kaya ka nasasabihan ng ganyan. Diyan sa mga sinasabi mo, hindi na katulad nung time mo At saka ito pa, ikaw ang Senate President nung time ni PRRD. Tapos ngayon maghahanap ka na, tulog ka nun? Hindi mo alam yung mga nangyari nun na ikaw yung Senate President ni PRRD? Di ba nakakahiya yung sinasabi mo? At saka tingnan mo na lang, yung nangyayari ngayon, ibang-iba dun na kay PRRD. Alam mo ba kung sino yung DPWH nun? Napakagaling. Si Mark Villar, saka sino nga to? Nakalimutan ko ang pangalan Yung medyo maedad na rin, na mayaman siya. Yung napakagaling nung gumawa ng mga airport. Sino nga to? Nakalimutan ko yung pangalan niya Napakagaling nung dalawang taong yun. Tapos maghahanap ka ngayon ng ganyan. At saka, kung meron yan, itadama yan kasi hindi naman yan kaano-ano ng mga Duterte At saka bakit ililigtas ang mga Duterte? Nakakulong na nga yung matanda doon, di ba? At saka ginigipit yung mga yung mga kumakampi sa Duterte. Saka hindi naman siya kumakampi. Anong magagawa mo kung hindi nga doon? At sinasabi nga sinabi niya ng Diskaya na hindi sila humihingi nung time ni PRRD. O ba't kakalkalin mo pa yan? Di ba? Diyan pa lang talagang wala ka na, Soto. Sinasabi ko sa'yo, dapat ka talagang dyan, mawala dyan. Walang-wala ka sa wala ka sa hulog. Kung ba't nanalo ka pa? Sige, kunting bitaw mo pa ng mga ganyang style mo, talagang tapos ka dyan sa yan. Nakakahiya ka talaga. Okay na kay Jis yung yung Senate pero dyan, tingnan mo. Pati yung batang congressman, ganyan ang sinasabi sa'yo. Tapos, anong isasagot mo, di ba? Tigas na lang ng mukha yan kapag hindi ka pa umalis dyan. Magkusa ka na lang kisa ikudita ka rin ng mga mga kasama mo dyan. Wala sobrang bagsak ka grabe. So ito pa, basa tayo ng mga comment. Wala kasing video tong wala kasing video to si Kong Kiko Barsaga. Ang video pa lang niya yung interview niya na konting-konti lang naman. Kaya hindi ko na yung video niya. Ito na lang mga post niya kasi pumunta kayo sa page niya na talagang siya. Abang siya sa mga sasabihin nito ni Lacson. Talagang sumasagot siya. Wala siyang paligoy-ligoy at hindi talaga siya natatakot. O, diba? Dapat ganyan. Sabi nga sa mga comment na, ganyan dapat. Sana naman may sumunod pa. O, diba? Yung mga iba dyan na, pakita nyo rin at nang mahalin kayo ng mga tao. Kasi alam ng mga tao kung sino yung tama talaga dyan Nasa maling side tong, eto, babasahin natin yung komento dito sa mga dito sa issue to. Tingnan niyo yung sinasabi kay Soto at kay Lacson. Walang tiwala sa kanila ang mga tao. Totoo lang. So eto, basa tayo ng mga comment.
Sinuyod ko yung dalawang FB page ni Congressman Kiko Barsaga. Kiko Barsaga. Isa lang muna ang masasabi ko, patay kayo Tito Soto at tamba. It all sa mga onliners bardagulan ng bagets, Mimi Lord level ito sa kakulitan online. A character na wala kayo na gusto ng maraming millennials at gensers. O, diba? Hindi nyo kakayanin ang kakulitan nitong batang to. Sabi ko na nga, itong congressman na to, 26 years old, bata pa talaga ito eh. Iba ang kulit niya. Kita mo doon sa mga post pa lang niya, ay matatawa ka na lang pero totoo yung mga sinasabi talaga niya. Wala siyang paligoy-ligoy talaga. Sabi nga, may post pa nga to na parang pinagsabihan daw siya nung isang mayor, pero ang sabi daw, wag daw kalabanin si Martin Romualdez, pero sabi daw niya mas dapat daw manaig yung katotohanan. O, diba? Dapat ganyan. Kaya ang daming nakaabang sa kanya ngayon. Siya yung trending na trending. Nakakatuwa naman talaga. So, ito pa. May sumisibol na congressman na matapang. Ito si Rep Barsaga. Walang takot. Kahit sino babanggain. Basta nasa tama lang siya. Patuloy mo yan, Rep Barsaga. Malayo mararating mo. Gusto ko yung attitude mo, o, diba? Ngayon pa lang, diba? Kahapon pa lang siya nagsalita. Pero talagang napakaganda ng mga feedback sa kanya dun sa... Tapos, ang bilis din, tinitignan ko dati, nasa 97k pa lang yung page niya. Ngayon, nasa 107 na kaagad. Akalain mo yun, 24 hours. Ang lakas talaga ng ano niya. Sa dami kasi ng galit ngayon kay Martin Romualdez at sa nangyayari, di ba? Ewan ko kung ba't kinakaya pa, hindi pa palayasin talaga ng malupitan yung mga yan eh. So, ito pa. Gago ka Soto, ipinagkanulo mo ang bansa dahil kaibigan mo si Martin. Sira na talaga ang ulo mong matanda ka. Kahit kailan, wala kang magawang tama. Anong ipinangako sa'yo? Long time friend na magiging presidente ng isang mong pamangkin. Pagtapat kay Saras, marunong ka pa sa Diyos. Ang masamang hangarin ay di pinagpapala. Kaya ayusin mo ang trabaho mo dyan sa Senado. Huwag kang magluto ng hilaw. Alam ng taong bayan, ang galawan nyo. O yan, di ba? Ngayon pa lang talaga ang dami nang naiinis kay Soto. Ang papangit. Wala pa siyang magandang sinasabi. Sa totoo lang. So, ito pa. King Kuyang admin ni Bangag. Walang katapusang palitan ng mga kaalyado niya. Punyetang pamamalakad. Sobrang gulo. Ano na bang nangyayari sa mahal nating bansa? Save our country. O, ayan, di ba? Nakakaano talaga. Tapos makikita mo pa yung nangyayari sa ibang bansa na hindi nila pinapatawad yung mga ganyan. Tapos dito sa atin, harapan na talaga. Tapos wala lang, matatapang lang sa SOCMED. Wala talaga. Ewan ko lang ngayon, may plano sila na lumabas pero laging pisrali. Wala namang mangyayari. Nakailang pisrali na kayo. May nangyari ba? Walay. Dapat ganun sa ibang bansa ang gawin. Ay, nako. So, ito pa. 100% bayad yan si Soto ni Marcos Bangag at buhay ang Martin Romualdez. Kaya inalisan si Marcoleta ng mga buhis isang abogado. Ang ipinerte isang bayaran na abogado, lutang dayaan dito. Walang makukulong. Ayan na nga. Nawawala na sila ng pag-asa kasi nga natuwa na sila dun sa ginawa ni Kong Marcoleta tapos biglang papalitan nila. Anong klase naman kayo, di ba? Paano pa kayo paniniwala ng taong yan? Tapos ganyan pa yung mga sinasabi nung Senate President, o di ba, ni Soto, na kamping-kamping kay Martin Romualdez. Ano nang mangyayari dyan? O kaya nga, buti na lang at may ganitong congressman na nagsasalita. Hindi nila ito mapapatikom ng basta-basta. Iba kakaiba siya. So, ito pa. Tito Soto at Ping Lacson. Diyan ko malalaman at napapatunayan kung talagang matatapang kayong dalawa na kalabanin ang mabigat na sindikato lalo na sa pagnanakaw ng kabanang bayan. Si Martin at Saldico, kahit presidente ng Pilipinas, kung maiharap ninyo sila sa taong bayan, mapapabilib ninyo kami. Sasaludo kami sa inyo. Dalhin nyo dyan sa Senate hearing investigation ninyo sa madaling panahon na. Talaga kayo ang karapat-dapat. Talagang umupo sa Senate President Tito Soto, pati ikaw, Ping Lacson, bilang BRC na hindi si Senator Marcoleta. Ang di karapat-dapat uupo dyan sa Senate BRC. Ayan. Patunayan nyo nga, ito matinding hamon na to sa inyo. Pero kung babasta-bastahin nyo lang, ay nasa sa inyo na yan. Kasi nga, nakaabang talaga, sobrang abang na ng mga tao ngayon. Kita mo, kinatuwaan ka agad yung congressman na yan, nagsalita lang siya kahapon. So, ito pa. Senator Ping Lacson, patunayan mo na kaya mong imbestigahan si Saldico at Martin Romualdez. Abang ang taong bayan kung kaya mong imbestigahan. Abangan ang next update ng result. Ayan, di ba? Nakaabang ang taong bayan. Hindi nyo talaga maaawa to. Kahit pa sa SOCMED lang, talagang uulanin kayo ng galit kapag nagpaloko-loko ka dyan, Senator Ping Lacson. So, eto pa.
Kung hindi kayang banggain si Tambaloslos na kawatan nila Lacson at Iskol Bukol, ibig sabihin mga tuta sila at mukhang pera at kurakot pa rin ang labas nilang kulay. Walang kabusugan pa rin sina Sotoy Lacson. Ayan, di ba? Ngayon pa lang, ayan binabantaan sila ng mga tao, di ba? Kasi sobrang hindi talaga maganda yung yung tingin sa kanila ngayon pa lang. Gawa rin sa mga sinasabi nitong congressman na to. Kasi nga, sabi niya, wala ka naman, takot ka naman kay Martin Romualdez. O diba, doon pa lang bagsak ka na eh. Tapos ngayon, hinahamon, sabi niya, pag hindi mo na talaga ang dinidikdik niya, si Martin Romualdez sa kasi Saudi ko, pag hindi mo kinaya yung dalawang yan, ay katulad ka rin ni Soto, wala ka rin, tuta ka rin, takot ka rin. Diba? Hindi mo rin kayang bumangga. Ewan ko lang din. Ako medyo wala na rin akong kay Lacson. Parang puro daldal lang siya. Ewan ko lang. Tingnan natin. Sana naman hindi. Parang puro daldal lang yung sinasabi niya. Tapos wala naman siyang nagagawa. Wala naman talaga eh. Yun yung ko sa akin lang naman yun. Pero ganda yung nababasa ko sa ibang mga comment sa page ko. So ito pa. Hanggang salita lang din yan si Lacson. Tingnan natin kung lalabanan niya si Martin, Siko. Pero Martin, aywan ko. Ayan, di ba? Parang nag-aalala sa kanya yung mga tao na kakayanin mo ba to? Pero ang sinasabi kasi nila talagang marami ako nababasa sa mga comment na puro daldal lang, hindi mo rin naman kaya si So, tingnan natin. Bigyan naman natin siya ng chance kahit papano kasi wala pa naman eh. Pero pag yan nagpaikot-ikot na, sa bagay, alam na naman ng marami eh. Kasi nagsalita na nga rin si Bersamin na pata-pata pati yung sa Duterte ay tingnan, ano ba naman yan? Ang linis-linis nung gaan ni PRRD. Tapos doon yung Saka dapat may nagreklamo na niyan noon pa. 'Di ba? Alam ng mga tao yan. Kalimutan ko talaga yung niya eh. Yung pangalan nung sekretary yun, napakagaling kaya nun. Yung maedad na rin na sabi niya ay mahalang niya si PRRD. Kaya siya pumayag na maging secretary. 'Di ba? Wala na yun. Nakapalo ako doon dati eh. Si Sir, ba yun? Basta yung mayaman din yun. Tapos yung anak nga niya tinanggal din ni BBM dati. Yung sa, parang sa, ba yun? LTO. Parang ganun. Yun. Tapos wala, grabe. Bagsak talaga tong si Iskol Bukol na sinasabi nila. Kasi nga, kalain mo yun, yun? Ikaw yung Senate President ng time ni PRD, tapos ganyan ang mga sasabihin mo, hanap. At saka yung palang paghahanap pa sa Duterte. So, para saan yun, di ba? Yung mga tao to, ang hihinang nila lang ng mga to. Nakakulong na yung matanda dun eh. Tapos ganyan pa rin. Wala na ba kayong ibang kayang labanan? Di ba? Sa halip na pagsilbihan nyo yung mga tao, ganyan yung gagawin nyo. Parang, nyo, hindi kayo talaga karapat dapat dyan. So, kasalanan din yan mga Pilipino. Sana naman magising na. Tingnan natin. Eto, may rally-rally na naman. Pero, sa akin kasi yung peace rally, hindi na ilang rally na kasi, di ba? Hindi na pinakinggan noon. Ngayon pa kaya? Di ba? Lalo lang lumalakas loob ng mga yan. Kasi kahit anong rally nyo naman, wala eh. Patunayan nyo yung tapang ng mga Pilipino. Matatapang ang Pilipino ay tinalo pa ng Nepal, ng Indonesia, o di ba? Kita mo ngayon, sinunog nila yung mga yung bahay. Tapos yun nga, namatay, nasunog ng buhay yung First Lady. Kaya nyo ba yun? Aba. Diba? Wala hindi kasi pwedeng puro daldalan. Pero ngayon yan, sila Greco Bellica, sila Attorney Vic, yung maisog na, parang nananawagan sila na lumabas na magsalita. Ano pa ba? Lahat na, diba? Ang dami nang nagsalita, lahat na. Ang dami rin namang matatapang kasi pero parang hindi na kasi kaya na peace ng peace lang. After noon, uwian na. Tapos na. Wala naman eh. Hindi naman nila pinapansin. Kaya, nako. Bakit nagawa na ibang basa sa atin? Hindi. Nako, talagang yung isa dun sa video na napanood ko, inihulog na dun sa inihulog na dun sa tulay, tapos binabato pa, pinagpapalupa talaga nila. Kahit tumatakbo na dun sa may ilalim ng tulay, hinahabol pa ng mga tao, pinagpapalupa. Ganyan sila kagalit. Sa atin, parang sasagot lang ito, tapos ganyan. Ano ba yan? Ba't nagagawa nila? So, abangan natin kung wala. Dapat napalitan na to si Soto, nakakahiya yung mga pinagsasabi niya. Wala pala. Dati akala ko maayos to, hindi pala. Sa Itbulaga lang talaga siya dapat, no? Woo!